Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. At naway, maibigan po ninyo. Pakinggan po natin. Ang pangyayaring ito ay naganap taong 1990 pa. Ilang dekada na ang lumipas. Ako'y ipinanganak at lumaki sa lalawigan ng Antique. Ang tatay ko sa lugar namin ay kilala bilang isang manginginom. Kung sa bagay, ay wala naman kasing ibang mapaglilibangan dito sa lugar namin kung hindi ang magsabong o kaya na may mag-inom. Lalo na mula sa maghapong trabaho sa bukid na medyo may kabigatan. Habang lumalaki, ay palagi akong sinasabihan nila nanay na umiwas sa pag-inom. Umiwas sa alak sapagkat madalas daw dyan ay nag-aaway-away matapos mag-inuman. May mga nagwawala pa. Gulo lamang daw ang dulot nito. Paulit-ulit na sambit sa akin ni nanay. Subalit, nung ako ay nagbibinata na, ay nakatikim ako ng alak. Kasama ko ang mga kabarkada ko. Sa una, ay hindi ko magustuhan ang lasa. Mapait. Mapakla. Sa madaling salita, hindi masarap. Nagtataka ako kung ano ang kinahumalingan nila tatay dito sapagkat napakasama naman ng lasa. Hanggang sa naranasan ko yung epekto ng alak sa akin. Lalo na kung mula sa mabigat na trabaho sa bukid. Ang alak ang parang naging lunas ko para mapawi yung pagod, yung sakit ng katawan mula sa maghapong pagtatrabaho. At dahil araw-araw akong pagod, araw-araw akong nagtatrabaho, ay araw-araw din akong umiinom. At dahil dun, ay unti-unti ko na itong nakakasanayan. At unti-unti na ring hinahanap ng aking katawan. Kalaunan, ay naging isang manginginom din ako. Hindi naman ako tinuruan ni tatay. Pero marahil, ay naka-impluwensya din yun sa akin. Sapagkat, madalas ko siyang nakikitang nakikipag-inuman kasama ang mga kabaryo namin at iba pa naming mga kaanak. Matapos ang trabaho sa bukid, ito ang ginagamit nila bilang pampakalma ng katawan at pampatulog. Nagiinom sila tatay sapagkat iyon din ang naging dahilan ko sa pag-inom. At hindi nga nagtagal na sa tuwing magkakaroon ng inuman ay lagi na akong
inaaya ng mga kaibigan ko. Talagang inom kong inom. Lasing kong lasing. Sunog baga na kung maituturing. At nung mga panahon yan, ay lumakas na din ako sa pag-inom. Inuumaga na ako sa mga inuman. Kahit malayo pa yung pupuntahan, basta't may inuman, ay dadayuhin ko. Ganyan na ako naging katalamak pagdating sa alak. Isang araw ay nagpainom naman ang isa kong kaibigan. Siya si Roniel. At naimbitahan ako sapagkat iyon ay kaarawan niya. At ang aming pagdiriwang ay siyempre isang umaatikabong inuman. Walang masyadong handa. Panay-chichirya lamang ang aming pulutan at alak ang nakahatag sa mesa at may kasamang tubig. Yun lamang ay ayos na sa amin. Kahit yun lang ang handa, ay kontento na ako. Ang mahalaga ay may alak na nakahatag. At kahit may kalayuan ang lugar nila Roniel, ay talagang pinuntahan ko yun. Pinuntahan ko makadayo lamang ng inom. Habang nasa kasagsagan ng inuman, ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Kung kaya't nagpaalam muna akong iihi. Pare, iihi muna ako ha. Paalam ko sa kanila. O sige, pero pare, ihi lang yan ha. Baka umuwihi ka na at bigla kang umuwi. Biro pa ng mga kaibigan ko. Ano ka ba? Hindi ako uuwi no. Madami pang alak eh. Pag naubos na yung mga alak, saka tayo uuwi. Tugon ko. At habang naghahanap ng maiihian, ay nakakita ako ng isang malaking puno. Hindi ko na alam kung puno ba ng kaimito yun o ng akasya. Basta't malaki. Doon ko naisipang umihi at doon ako sa may bandang likuran ng puno na yun para may lilim at hindi ako makita habang umiihi. Noong mga sandaling yun, nakainom na ako at nakarami na rin ng tagay. Pero sa totoo lang, ay hindi pa ako lasing nun. At alam na alam ko pa ang mga nangyayari. Pagkatapos kong umihi, ay inayos ko na ang aking pantalon at pabalik na ako sa inuman. Nang biglang nabangga ako sa tila isang pader. Para siyang pader na hindi ko mawari. Pero nagtaka ako sapagkat para siyang isang puno. Napaisip ako na bakit biglang nalipat yung puno sa daraanan ko. Nang ilang sandali pa ay nakarinig ako ng paghinga mula sa aking itaas. At napatingala ako. Halos panawan ako ng ulirat sapagkat
parang isang tao ang nasa harapan ko. Subalit, ang laki niya. At halos hanggang tiyan niya lamang ako. Pero parang ang kulay niya ay parang sa kahoy. Ganun na ganun ang kanyang kulay. Kung ket inakala ko nung una na nalipat yung puno sa aking tapat. Akma na akong tatakbo ng mga sandaling yun. Nang bigla akong hawakan na ito sa kamay at halos hindi na ako makagulaway pa mula sa pagkakahawak sa aking kamay. Sinubukan ko bang maglulupasay, pero baliwala lamang. At halos baliin ko na ang balikat ko. Nung mga sandaling yun, sa labis na pagwawala. Subalit hindi pa rin ako makaalpas. Nang maya-maya, ay nagsalita na ang nilalang na yun. Huwag kang matakot sa akin, pare. Kaibigan mo ko. Manginginom ka naman, hindi ba? Gusto mo? Sumama ka sa akin. At mag-iinuman pa tayo. At pagkatapos nating mag-inuman, ay hahayaan na kitang umuwi. Sambit ng malaking tao. Sa takot ko, at total, ay kahit anong pagpupumiglas ko, ay wala din naman akong magawa. Ay naisip ko na lamang na sumama. Pero sa isang kondisyon. Dahil dun, ay naglakas loob akong magsalita. O sige, sasama ako. Pero basta ipangako muna. Ipangako muna. Pakakawalan mo ko. Sambit ko. Oo naman. Pakakawalan kita. At hindi lamang yun. Kung gusto mo ihahatid pa kita sa bahay ninyo mismo. Sambit ng malaking tao. At dahil dun, ay napapayag na ako. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Dito lang naman tayo. Sa may bahay ko. Sambit ng malaking tao. At maya-maya lamang, ay pumasok ito sa may malaking puno. Habang hawak-hawak ako sa braso na para akong isang bata. Sumunod na lamang ako. At maging ako ay nakapasok sa malaking puno na yon. At pagkapasok sa puno, ay tila napunta ako sa ibang mundo. Yung lugar ay parang sa isang loob ng palasyo na napapanood lamang sa mga pelikula at nababasa sa mga libro. Bigla itong nagkaroon ng malaking silid. Ang laki ng kwarto at napakaganda. At sa kwartong iyon ay may bumungad sa akin na napakahabang mesa. At ang mesa na yun ay punong-puno ng mga pagkain at mga alak. Iba't ibang klase. Parang isang napakalaking pistahan ang magaganap. Punong-puno ng pagkain ang mahabang mesa. Aakalain mong may magaganap na Noche Buena
at kapistahan na magkasabay na gaganapin. Ultimo yung mahabang mesa ay may mga batong kumikintab sa tabi at kumikintab-kintab pa ang mga paa nito na parang mga mamahaling bato. At ganun din ang mga upuan nito sa gilid ng mahabang mesa. Umupo ka na dyan, pare. Sambit ng malaking tao. Pagkatingin ko muli sa mesa, ang daming bote ng alak. Punong-puno ng alak. Napakaraming pagkain ang nakahatag. Kung tutuusin, ay dapat ay matuwa na ako sapagkat talagang ito yung gusto ko. Inuman, maraming pulutan. Pero iba ang pakiramdam ko nung mga sandaling yun. Pakiramdam ko ay nasa ibang lugar ako at parang may hindi tama. Minom ka na, pare. Huwag ka nang mahiya. Kumain ka lamang dyan. Para sa'yo talaga yan. Sambit pa ng malaking tao. Di ba? Ang daming alak, oh. Sige na. Simulan mo na. Ang daming pagkain. Kainin natin lahat yan. Saluhan mo ako. Kasamahan. At uubusin natin lahat yan. Sambit pa ng malaking tao. Kung kanina ay parang kulay puno ang kanyang balat, ngayon naman ay parang sa isang kagaya na sa isang tao ang kanyang kutis. Yun nga lamang ay napakalaki niya. Bagamat naiilang, nababalisa at nagugulumihanan, ay marahan akong naglakad at doon ko lamang namalayan na hindi niya na pala ako hinahawakan. Dahan-dahan akong lumapit sa may upuan at dahan-dahan akong umupo sa upuan na naroroon. At yung upuan na yun ay napakaganda. Yung ganong klaseng upuan ay parang yun yung ginagamit ng mga hari at reyna sa mga palasyo. At may animoy brilyante ang mga gilid ng upuan. Yung kupita o yung lagayan ng alak na nasa aking harapan ay gawa sa ginto. Sa totoo lamang, ay hindi pa ako nakakahawak ng ginto sa buong buhay ko. Pero nakakita na ako ng ginto. At nung nakita ako ang kupita, ay natitiyak kong gawa yun sa ginto. Sapagkat mukha itong mamahalin, kumikinang-kinang. At yung kupita niyon, yun ang baso na nilagyan ng alak. At yung mesa na punong-puno ng masasarap na pagkain. May mga letsyong baboy na nakahatag. May iba't ibang putahe ng karne na talagang nakakatakam. May malalaking hiwa ng tinapay ang nakalagay din. At talagang nakakagutom ang amoy nito. Napakababango. Ngunit sa kabila nun, ay nag-aalangan pa rin ako. Ni hindi ko nga hinawakan yung ginintoang kupita na nasa aking harapan. Nakaupo lamang ako dun.
Hindi ko ginagalaw yung mga pagkain. At ganun din ang alak. Nang maya-maya pa, ay nagsalita ang malaking tao. Kumain ka na. Uminom ka na ng alak. Kumain ka na dyan. Kalumaya. Sambit ng malaking tao. At sa pagkakataong ito, ay tila nag-iba ang kanyang tono ng pananalita. Para na itong nagagalit. Pero ayaw ko pa ding uminom. At ayaw ko pa ding kumain. At lalong nagalit yung malaking tao. At sa galit nito, ay bigla ako na itong ginulpi. Pinugbog niya ako. Pinagsusuntok ako. Ang sakit ng katawan ko. At aakalakin ko ay matatanggal na yung ulo ko sa katawan ko sa kakasuntok ng malaking tao sa akin. At sa sobrang sakit na akin naramdaman, ay tinangka ko ng lumaban. Pero ano nga bang laban ko? Sa laki niya. So sa kabila ng napakaraming suntok na tinamo ko, hindi dumudugo yung mukha ko at pati ang ilong ko. Hanggang sa bumalandra na lamang ako sa gilid ng kwarto na yun. At parang nahulog ako sa isang butas na naroroon. At natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nagpapagulong-gulong. At tinangka pa akong abutin ng malaking tao na yun. Kung kaya't tinuloy ko na lamang ang pagpapagulong-gulong ko. Hanggang sa gumapang-gapang ako. Hanggang sa tuluyan ng makausad. Gumapang ako ng gumapang. Hanggang sa natagpuan ko na lamang ang aking sarili. Na nasa labas na ako ng malaking puno. Ito yung puno na pinag-ihian ko. Na parang puno ng kaimito. At pagkatingin ko sa gilid, ay may araw na. Ito nga yung punong pinag-ihian ko nung isang gabi. Agad-agad akong tumayo at tiningnan ang aking sarili. Bagamat binugbog ako, ay wala akong makitang pasa o dugo man lamang sa aking katawan. Agad kong pinuntahan yung bahay ng kaibigan kong si Roniel na nagdaos ng kaarawan nung nakaraang gabi. Pagkakita ko kay Roniel, ay agad ko itong tinawag. Pagkakita sa akin ni Roniel, ay nagulat ito na parang nakakita ng multo. Edgar? Edgar? Ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Roniel. Oo pare, ako nga to, si Edgar. Di ba, nagiinuman nga tayo nung birthday mo? Tugon ko. Pare, yung birthday ko, nung nakaraang buwan pa yun. Matagal nang tapos. Bigla kang nawala nun eh. Akala namin umuwi ka. Tugon ni Roniel. Bigla akong kinilabutan sa aking mga narinig.
Saan ka galing? Ang akala nga namin, nagtungo ka na ng Maynila. Hindi ka na nagpakita simula nung araw na yun eh. Bigla ka na lang umalis kasi. Tanong pa sa akin ni Roniel. Marami pang tinatanong sa akin si Roniel, subalit hindi ko na yung gaanong maisip pa. Sapagkat bigla kong naisip ang mga nangyari sa akin. Simula nung araw na yun, ay iniwasan ko ng magiinom. Ang totoo ay hindi ko alam kung anong nilalang ang nakasalamuha ko. Pero ganun pa man, ay laking pasasalamat ko pa din sapagkat nakatakas ako. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out yung mga taga Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Lito Estoque. Boss, shoutout po. Diyan po sa may Tagig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po.
At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Torres Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.